So let me show you the blueprint of the most profitable and successful freelancers and agency owners dito sa Pilipinas, including yung mga ginagawa namin for our own agencies and sa mga nililid namin sa Ready to Scale or R2S. So for context, I've started teaching people how to scale without burning themselves out 2021 pa lang. But when I started R2S or yung Ready to Scale, marami kaming binago sa approach namin. Part of that kasi is before, noon marami kaming ginagawa sa dati naming pagli-lead ng mga other freelancers and agency owners, people started saying na, okay, ang gaganda ng mga calls. Sobrang dami nilang mga natututunan. However, dumami lang yung to-do list nila pero hindi naman nila nai-implement. So, ang ginawa namin is we designed itong R2S for busy entrepreneurs na where ang focus namin is kung ano lang yung kailangan nila. Like, ang daming pwedeng pag-aralan pero hindi natin kailangan pag-aralan lahat. Dito, no need to go through everything kung ano lang yung need mo. Dito, no need to be stuck in consuming kasi ang focus namin dito sa R2S is implementation. And pag na-stuck, no need to wait for a week pa or sa mga hot seats or sa mga calls para lang ma-unstuck tayo kasi dito, daily, meron kaming feedback na ginagawa within 24 hours, magkakaroon ka ng sagot kung saan ka man nasa stock sa business mo. So in this video, ipakita ko sa iyo how Ready to Scale looks like, including yung mga results ng mga fellow members dito, yung proven strategy na ginagawa namin that resulted into many great results para sa freelancing, agency, or any other service-based business na nagpa-promote online. Okay? So for me, this is exciting kasi kahit anong service na as long as nagpo-promote online, whether VA, bookkeeping, tech specialists or developers, funnel builders, project managers, OBMs, marketers, like mga email marketers, copywriters, media buyers, SEO, social media, or video editors, kahit nga mga free dive instructors kahit mga influencer din sa R2S, yun nga, may mga iba tayong mga services din na kinikater. Pero ang point is, as long as nag-o-offer ng service and ino-offer nila yon online, kahit na ano ding industries yung sinaserve, whether e-commerce, real estate, tech, coaches, consultants, local business, dental, roofing, and so much more, pwedeng gumana itong papakita ko sa iyo. Plus, kahit na may rise ng AI, dito sa R2S, hindi natin kalaban yung AI, kakampi natin siya as long as you know what you are doing. Parang ito sila MK, pakita ko kung ano yung mga pwedeng mangyari. So sila MK and Jean, mag-asawa sila and one of my favorite stories kasi they started as tech VAs, silang mag-asawa, and ngayon may agency na sila. So ang nangyari is first 2 weeks pa lang dito sa Ready to Scale is meron na silang scalable offer agad. And then eventually, within 6 months, na-increase na nila yung capacity nila kasi dati puno na yung araw nila, hindi na sila makakuha ng clients pero kailangan pa nila ng more income. Dito, na-increase nila agad yung capacity nila and from there, na-hit nila from 150K to 400K within a couple of months and then to 800K nung nagtuloy-tuloy sila dito sa ginagawa sa R2S. Ang malupit doon is yes, na 4x nila yung income nila, but na-reduce nila yung working hours nila from 10 hours to 12 hours per day to 4 to 6 hours per day na lang. Kasi natulungan nating ma-shift yung mga kung saan nila nilalagay yung time, energy nila and so on. Plus, tinreat nila yung R2S na parang part ng internal team members nila. And ngayon, meron na silang 12 core team members within a year lang of joining R2S. So, yun yung malapit doon. And dahil nga doon, na-hit nila yung mga 800K na milestone. Okay? Isa pa, is sila Ferville ng Top White Label Marketing. So sila Ferville, just recently, nagsabi siya sa akin na hindi siya makaka-attend ng call kasi natuloy na silang lumipad sa Dubai. Kasi ito yung isa sa perks working with international clients. Minsan, mai-invite ka dun sa lugar ng client. And ito, na-invite siya. Tapos nakapag skydiving pa, di ba? Ang malupit dito kay Ferville kasi before, nasa mga low 6 figures lang yung monthly income nila. Pero ngayon, high 6 figures na. Tapos from 10 to 12 hours per day to 3 to 4 hours per day na work. Hindi ko sinasabi na lahat ng nasa R2S, ganito na lang yung mga ginagawa. Pero ang point is, pwede. Diba? Kung dati wala siyang vacation, ngayon travel na lagi siya kasi lalo na one-word theme niya for the year. Travel talaga, kaya tuloy-tuloy yun. And the reason bakit niya nagagawa yun, kasi dati,
sila lang ng VA niya. Ngayon, meron na siyang 20 staff and minsan pa hybrid yung style nila kasi pumapasok sa office nila. Di ba? So, yun yung malupit. Pag nagawa natin yung blueprint na ipapakita ko sa'yo in a bit. Another one, last one for now, is si Patty ng Brewing Brands. So si Patty is one of the biggest breakthrough niya is na-hit niya yung 500K months niya. And ang malupit doon is gusto lang niya na path is more on pang high-paying career na tinatawag namin. So ito yung small team lang, siya pa rin yung main money maker, pero yung lahat ng team members is support sa kanya. And siguro onti lang yung mga 1 to 2 na to start. Pero siya ngayon mga I think 6 or 7 na people na yung katrabaho niya sa team. Pero hindi siya super stressed like normal agency, 'di ba? And then in the first 6-week cycle, nung mga ginagawa namin is una, nagkaroon na siya ng guts na mag-start ng email list niya. So when you have an email list kasi na ganitong klaseng asset, darating yung time na isang post mo lang o isang email mo lang meron ka ng client agad. And dito, unti-unti na niya na-experience yun kasi ngayon may 500 plus na siya na potential clients sa email list niya. Tapos, na-structure pa niya yung sales process niya and yung dating mga 45 to 1 hour na discovery call, ngayon 15 minutes na lang. Di ba? So, kung dati feeling niya ang dami niyang ginagawa and kailangan niyang pagdaanan yun on her own, ngayon, hindi na niya iniisip yun kasi meron na siyang, in a way, internal na support, parang part na ng team niya para ma-focus kung ano yung mga magandang i-focus na gawin. And dahil doon, nagkaroon pa siya ng way para magkaroon ng isang exciting project with a Pasig City Hall. Ito yung latest na City Hall ng Pasig. Tumulong siya mag-design nung City Hall na yon. So as you can see, every win is different. And this is not a guarantee na mahihit mo yung mga high-level income agad. Depende pa rin yan kung ano yung intention mo, kung paano ka mag-take ng action, and kung paano mo gagamitin yung ready to scale pag nasa loob ka na. Pero ang point is, ang common denominator ng mga nasa ready to scale is they stopped doing everything and they start doing the right things. Yun yung malupit dito. They start doing the right things. Kasi bakit ba hindi nagsascale yung majority of business owners, whether freelancers, agency owners, or service-based na business? Kasi ganito nangyari yan. So, ito yung 4 core functions ng isang successful na business owner. Basically, we all start with client acquisition, and then from there, syempre, i-deliver natin yung service, and then from there, magkaroon tayo ng operations para to make sure na streamline yung approach, and then eventually yung mga leadership and yung tao sa team, yun yung ifo-focus natin. However, ito yung isa sa nangyayari sa mga tinutulungan namin, and that is, pwedeng na-set up na nila lahat ng core functions sa business. Okay? Swerte na nga nila kung na-set up nila lahat. Majority of mga kakilala ko, may butas sa kanila, di ba? Kulang. Pero dito, pwedeng meron ka ng mga ganito. Meron ka ng SOPs, may mga team ka, may pang-deliver ka na system, meron kang pangkuha ng client. However, ang hindi nila napapansin is yung mga leaks in between netong core functions na to. Kasi the truth is, when it comes to scaling a business, your biggest expense are the money that we supposed to be making, yung kinikita sana natin, pero hindi natin kinikita because of these leaks. Okay? So ano-ano yung mga leaks na yon? First is yung tinatawag nating energy leaks. Yung energy leaks, ito yung mga, yes, nag-yes tayo sa mga bagay-bagay, pero ang challenge is pwedeng nag-yes ka sa mga wrong clients. Diba? Or nag-yes ka sa pag-fix ng mga bagay na hindi naman sira. Diba? Or nag-yes tayo sa mga bagay-bagay. So, kala natin wala lang yon kasi hindi natin gagawin yung ng mga kamay natin. Pero yung mental bandwidth natin napupuno. Diba? Na pwede naman sanang i-delegate or pwedeng i-automate pero hindi natin nagagawa. And because of that, missed opportunities yung nangyayari. And in every missed opportunity, lost revenue yon para sa atin. Okay? So, yun yung nangyayari. So, our strategy ensures na hindi mo nasasayang yung pagod mo sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan pang gawin. And kasi, lalo na sa panahon ngayon, guys, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, sa dami ng pwedeng gawin, ano yung uunahin? Right? Another leak is yung tinatawag nating time leak. Okay? So yung mga time leaks, ito yung dito pumapasok yung nasa-stuck tayo sa mga low value
work. Mararamdaman mo yan kasi parang pagod ka ng pagod pero parang hindi umuusad. So ito yung mga work na whether yun nga, pagod ka pero hindi naman nakakatulong kumita ng pera sa atin, di ba? Or sometimes nagche-chase tayo ng mga leads instead na sila lumalapit sa atin. And ang worst sa time leaks is second guessing tayo sa mga decisions na gagawin natin or sa mga moves na ginagawa natin. So, pwedeng tama yung ginagawa pero hindi nakakausad. Again, another missed opportunities, and because of missed opportunities, lost revenue siya. And in my experience, scaling is not about doing more and more or hustling more and more or not even taking action lang. Dito sa R2S, it's all about making better actions. And yung better actions na yon is galing sa better decisions na mga ginagawa natin sa business. Yung mga better decisions na yon is all about kadalasan related sa makakatulong to help us make more money. Kasi money loves speed and poverty loves indecision. So kung lumilipas yung panahon tapos hindi tayo nakakausad, then maybe may time leaks tayo. Okay? The last one ng mga leaks is yung tinatawag nating money leaks. Okay? Itong money leaks, ito yung mga bagay na if you're like me, probably nag-invest ka na rin sa courses, sa coaching program, sa mga tools, or even mga team members. Diba? However, without a clear direction, another missed opportunity na naman yan and hence lost revenue. And one of the secrets of our members para maiwasan nila yung burnout is alam nila kung saan i-allocate yung mga limited resources natin. And alam nila kung saan mag-i-invest para may ROI. Alam nila kung sino ang i-hire para may ROI. Alam din nila kung kailan mag-no so that they can say yes sa mga ROI nila. Diba? Kasi scaling is not about doing more. It's all about making your next move count. Okay? So, paano pinaplug nung R2S yung mga leaks na yon na nagli-lead into lost revenue? Okay? So, most of our successful members, ito yung isa sa mindset shift na ginagawa nila. They treat R2S as part of their internal team. Okay? So, paano nangyayari yon? Kasi kunyari, yung R2S part siya ng quote-unquote internal team natin. Then, R2S can help you give clarity kung ano yung tinatawag naming next required action. Kasi dito sa R2S, meron kaming proven roadmap, whether kung nagsisimula ka palang mag-scale or on progress ka na scaling or talagang nagsascale ka na pero nabu-burnout ka na, meron kaming proven roadmap to ensure na yung energy mo is hindi nasasayang. So, katulad nito, sabi ng isang R2S member before, is lagi silang nasa state of stress and anxiety, and ito sila pati pala to, to the point na yung physical manifestation lumalabas na sa katawan. Ito na yung may tension, may backaches na, and so on. And yung stress and anxiety niya laging lumalabas. Now, naiiwasan na niya yon kasi meron siyang R2S behind her back nakasama sa internal team niya. Di ba? And yun yung isa sa ginagawa namin sa loob ng R2S. Second is, as part of your internal team, quote-unquote, is you'll also know the best and most profitable use of your time. Kasi dito sa R2S is meron din kami tinatawag na yung mga money and time and value na matrix kung saan magandang nilalagay yung time natin. And part of that is making sure na along the way may mga nabibuild tayong iba-ibang systems. So dito sa R2S, meron kami marketing systems, sales systems, onboarding systems, delivery systems, management systems, training systems, retaining systems, and so on and so forth. But dito, it's not about the systems lang or SOPs, ganyan. This is more about helping you guys become the leader who can actually implement itong mga systems na to. Kasi sa amin, ako personally, na-experience ko before, ang dami kong mga nakolektang systems. Sumasali ako sa mga programs, nakakolekta ako ng systems. Nag-a-attend ako ng mga $10,000 to $20,000 na programs. Kunin ko yung mga resources doon. Pero at the end of the day, hindi ko naman siya nagagamit until natutunan ko kung paano ko gagamitin yung time ko. Okay? Like itong sila Ferville. Dati sila Ferville, sabi ko nga sa inyo kanina, 10 to 12 hours per day siyang nag-work. Pero ngayon, 3 to 4 hours na lang. But still, high six figures pa rin yung nahihit nila sa business nila. And dahil yun, meron silang mga systems in place na nilagay. Pero more than that, si Ferville becomes the leader who can actually implement yung mga systems na yan. Okay? The best part,
is hindi mo namamalayan pag fina-follow mo and tinreat mo na internal team yung R2S, kakagawa natin ng mga required actions, unti-unti namang nabubuo yung mga assets sa business mo. And dahil doon, focus ka na lang sa doing and kami na bahala sa directing, on track ka ba, off track ka ba, anong resource need mo, okay, ito yung pwede mong gawin dyan, and so on and so forth. So dahil doon, yung mga ibang R2S member, katulad nito ni Garrix, na-hit niya yung 9 clients sa 2 cycles lang, di ba? When we say cycles dito, ito yung mga 6-week cycles na ginagawa namin sa R2S. So 2 cycle lang yun dahil sa mga na-build namin sa loob. And then ito sila Sarah, na 2x niya yung income since nagsimula siya ng R2S, hindi dahil may mga bagong system siyang ginawa, kundi dahil siya yung naging leader na kayang mag-allocate ng time niya sa mga most profitable and best use of her time. Diba? And then yung isa, si Agi naman, eto, nag-work pa siya 9 to 5, di ba? Nag-work pa ng 9 to 5 to si Agi, pero on the side business niya, na-hit niya yung $40,000 with just one client dahil alam niya kung saan ilalagay yung time niya. Okay? So that's how we fix yung time leaks dito sa R2S. And finally, is adding R2S as part of your quote-unquote internal team is you'll be also able to find the biggest needle movers sa business mo. When we say needle movers, ito yung mga money-making opportunities sa business. Kasi, which means, forget about the vanity metrics, forget about yung marami kang likes or comments, forget about yung andami, parang feeling ng mga ibang tao, ang dami mong success sa business kasi yung iba post ng mga wins and mga clients na nako-close. Hindi talaga yun yung totoong reality ng mga nagsiscale na business. Yung totoong nagsiscale ng business is busy yan, kaka-focus sa pag-grow ng business at pag-deliver ng mga service sa clients nila. Kasi ang goal is pag-focus sila sa business is they can spot yung mga offers, lead generation, and mga fulfillment na pwede pa nilang ma-improve or ma-tweak so that they can unlock the next level cash flow without working longer hours. And yun yung pinagtutulungan namin sa loob ng R2S. Plus, they do it, hindi lang dito sa R2S, it's not about making more money lang. It's also protecting yung business mo. Kasi totoo lang tayo dito. Tama ba na sa panahon natin ngayon, ang dami ng gumagawa ng service natin? Right? Ang malupit pa doon, sa dami ng gumagawa ng service natin, minsan kopya-kopyahan na lang kung ano yung ginagawa sa service. Di ba? So, one of the things na ginagawa natin dito sa Ready to Scale is nagbi-build kami ng tinatawag na moat. Kung familiar kayo sa moat, ito yung may castle sa gitna. Tapos sa paligid, naghukay sila para magkaroon ng parang river. So that para makapunta lang sa castle is kailangan ibaba yung bridge. Di ba? Ganun yung mga moat. And as part of the R2S na community and program, then one of the things na makukuha mo dito is kung paano mapoprotect yung business mo. And isa sa ginagawa namin to protect yung business is meron kaming mga tinatawag na ways on how we can create clearly different and desirable concepts sa business namin para dun lang siya makukuha sa business namin. Yes, maraming pwedeng copywriters, maraming pwedeng bookkeepers, maraming pwedeng funnel designers, email marketers, project managers, but not anyone can do it your way, your style, and your level of leadership sa business mo. Di ba? So, yun yung mga ginagawa namin dito sa R2S. Okay? So, now, ano yung mga pwede nating ma-expect pag nandun na tayo sa loob ng R2S? Kasi maraming mga ways kung paano ma-hit yung next level goals natin doon. So, dito is what you can expect pag tinrate mo na parang part ng team mo si R2S is first, we all start with this tinatawag naming 2-day intensive. So, ito yung in-person na intensive na ginagawa namin sa R2S. So, currently sa BGC namin ginagawa pero nag-explore kami on going sa mga iba-ibang provinces para pag nakapool kami ng enough people and pwede namin gawin doon yung R2S. Pero ang point is, sa 2 days pa lang, we figure out yung biggest, strongest, and the most important na needle movers sa business. 2 days pa lang. And doon pa lang, malalaman mo na agad kung ano yung mga pwedeng gawin.
And from there, in the first 7 days is pwede na tayong mag-immerse, meaning ito na yung mga gagawin na natin, yung mga daily fast feedback, depende sa kung ano yung tinatrabaho mo sa business, di ba? Pwede na tayong mag-set ng clear path, magkaroon na ng quick win, at mabuild na natin yung confident you as a leader ng business mo. So, ano yung example niyan? Ayun nga yung mga sinasabi ko, yung parang fast feedback na, kunyari, na medyo na-lost ng onte, paano makakabalik? Within 24 hours. Imagine, within 24 hours na unstuck ka na agad. Kung ako dati na ang dami kong mga inatenan na program, ang dami kong inatenan na magaganda yung mga laman, pero pag nasa-stuck na ako on my own business, nasa-stuck ako ng mga weeks, months, or even years sa isang bagay kasi wala akong ganitong part sa team ko. Di ba? But pag part ka ng R2S, then within 24 hours, pwede natin pagtulungan yan, matanggal ka doon sa pagiging stuck. And imagine kung gagawin mo siya every single day. Gaano kabilis yung progress na pwede natin magawa together as we work on your business. Diba? From there, kunyari, every week, ginagawa na natin yung next required action. I tell you, in 6 to 12 months, pwede na magkaroon ng initial breakthrough. Yung initial breakthrough, depende yan, pwedeng internal, like very clear na direction and faster yung pag-increase ng capacity ng business. Kasi kung hindi na kaya ng capacity ng business mo yung more clients, then mahirapan tayo mag-scale dyan. So yun yung mga inuuna natin. Or yung iba naman sa inyo kasi baka meron ng mga na-build na agad na infrastructure before pa mag R2S. So pwedeng mas bumilis yung financial return. Katulad nitong ni Jonathan. Kasi si Jonathan, napa 1 year pa yan sa R2S kasi first 6 weeks pa lang niya, as in meron na siyang ROI agad. Kasi dumating pa sa point, naalala ko, one of my tumatak sa aking stories niya dito sa R2S is, nung nagsisimula is nawalan siya ng mga clients, nawalan ng mga team members, end of year pa yun, nagbayad pa siya ng 13th month, tapos eventually nawala yung mga clients, so medyo masakit sa puso niya. But part talaga ng business, minsan ganun lang talaga. So, buti na lang, nandun siya sa R2S. Kasi dahil nandun siya sa R2S, nalaman niya kung ano yung mga pwedeng gawin along the way. And dahil doon, meron kami mga tinatawag na 6-week cycles, and in between those 6-week cycles is may cool down period. And after nung isang cycle, finigure out namin kung saan ba yung mga butas ng business. And nung una talaga, sobrang down na down siya, tama pa ba yung ginagawa. Pero ngayon, isang cool down period lang kasi nalaman namin kung ano yung mga pwedeng i-fix sa business. So, finix niya yon. And then from there, dun sa 2-week cool down period is nakaklose siya ng 4 clients. And I think dalawa pa doon is 6-figure deals per month. Tapos, nakakuha pa siya ng isang team member na may 18-year na sa industry. So hopefully ma-fix na yung isa sa problem na tinatry nilang i-fix para mas marami pang retainer clients ang magstay sa kanila for years to come. Very powerful na return dahil dun sa mga pinagtulungan namin sa loob. Okay? Another one is itong si Cham, di ba? Si Cham, 14 years na nagwo-work from home, 5 years as an agency, pero dahil lang sa R2S, sa kanya na reach yung mga goals niya beyond her expectation. Ang malupit pa doon is na-reach niya yon without getting burned out or without getting overwhelmed. Now, I tell you, minsan talaga darating sa point, lalo na pag papunta na tayo sa next level natin, na mafe-feel natin ng onte yung burnout or yung overwhelm. Pero if we know what we're doing, kasi nafe-fix natin yung time leaks, yung energy leaks, then I tell you, malalagpasan natin siya. And pag nalagpasan natin siya, boom, nandun yung mga next breakthrough. Diba? And pag natuloy-tuloy kasi natin yun, ito yung isa sa goal namin, is within 6 to 12 months, may mga exponential growth na pwedeng mangyari. Like kay Jules. Si Jules, first time niya so far na nakahit ng 4K na $4,000 na project, isang project lang. Or itong sila Andrea, wherein dati pahirapan pang maghanap ng mga clients para sa service nila. And ngayon, puno na yung done for you service nila. And kailangan na nilang magpa-waitlist kasi biglang merong exponential growth na nangyayari sa business nila, di ba? And syempre, yung business, hindi naman siya one-time, big-time, di ba? The reason why we're doing business kasi ongoing din yung mga expenses natin.
Diba? Sa school ng anak, sa kunyari breadwinner ka, so sa pagbibigay ng sustento sa family. So very important na tuloy-tuloy yung business natin. And isa sa challenge sa freelancing agency or a service-based business is pag hindi tayo nakalagpas sa tinatawag kong breakthrough point ng isang business, then mag-ups and downs tayo. Lagi tayong nagkukumahol na maghanap ng clients o maghanap ng kita para sa business. To the point na kahit na ang tagal mo na nag-freelance or nagsa-service, tapos pag nag-retire ka, wala pa rin, kumbaga wala tayong masyadong na-build na foundation para maging okay yung retirement. But dito, ang goal is within 2 to 3 years na working with R2S. Syempre, with your permission, hindi naman to required. Pero in 2 to 3 years, financial independence yung pwede mangyari. Like itong si Eb. Si Eb Fajardo is meron siyang video agency, video production agency, and lumalaki na yung team niya, and lumalaki rin yung mga clients na nasa-serve niya. Isa sa binulong niya sa akin is may na-serve siyang sobrang laking client. Maganda-ganda yung deal. Hindi ko nasasabihin kasi very private yon. Pero dito, yes, masipag sila magtrabaho, pero hindi subsob. Minsan may time na kailangan sumubsob pero hindi palagi. Ba? Maraming projects pero may time pa rin to chill. And scaling yung agency pero hindi burnt out. And sabi niya, hindi niya magagawa yun without becoming the leader na kaya mag-handle ng ganong kalaking business. And naging leader siya na kaya mag-handle ng ganong kalaking business kasi marami kami mga pinagtutulungan dito sa loob ng R2S. Siyempre, naiintindihan natin yung business. This is not a course. This is not a one-size-fits-all approach. This is helping you scale your business without burning yourself out. So may mga practical skills tayo dyan, customize yung advice, may mga easy to follow steps, may mga specific plan and vivid inspiration kasi hindi lang tayo mag-isa dito sa journey. So yun yung mga ginagawa natin sa R2S, yun yung blueprint ng R2S. And some of the common questions ng mga tao na tinutulungan namin sa loob is this for me? If I'm already making mga 100K to 300K months? Well, in my experience, definitely yes. Majority of our members nandito naglalaro sa income spectrum na to. And the reason for that is hindi to pang beginners. Yung ready to scale, hindi siya pang beginners. Kung yung business natin is bago pa lang, startup pa lang, then medyo mahirap gamitin yung R2S. So baka hindi pa to best use of your time. But if nasa 100K months ka na, 300K months ka na, pero parang na-hit mo na yung income ceiling, then definitely this is for you. Plus, kung nahihit mo na rin yung mga 500K, 600K, 7-figure months pero feeling burnt out, then definitely R2S is for you then. Kasi yun yung focus natin. Pino-focus natin i-plug yung leaks sa energy leaks, time leaks, and money leaks. Ba? Now, do I need to have a team to join R2S? Well, hindi naman kailangan. Whether you're solo or meron ka ng 2 to 3 members or meron ka ng 10 plus members, pwede yang pagtulungan natin sa R2S. As long as hindi na nga tayo nagsisimula lang, meron ka ng skills, may mga ways ka na to get clients, gusto mo na lang mag-level up, then ito yung pwede nating gawin dyan. Now, ito pa isang question. What if I've already joined other courses or coaching program? Then perfect. Kasi most of our members, I'm not sure kung na-experience mo na rin, maraming mga nakukuhang mga courses or programs pero hindi nagagamit. Nung sumali ng R2S, doon naman nagsimula na mas nagamit nila yung mga binili nilang programs. Kasi nga, it's not about yung mga systems or tools or yung mga ginagawa na natin. Well, yes, important yon. But ang tanong lang is na ma-maximize ba natin siya? Diba? So yun yung mga pinagtutulungan natin sa loob. Okay? Now, will I get direct support ba dito sa Ready to Scale? Well, one of the things talaga na tinatrabaho namin is to treat this as parang part of your internal team talaga. Kasi yun yung intention natin. And yes, ibig sabihin, you will get direct support, you will get feedback, may opportunity parang sa fast feedback kanina, meron ding mga expert na nasa loob na pwedeng sumagot sa mga fast feedback questions natin. Meron din tayong mga hot seats na tinatawag weekly na pinag-uusapan natin yung mga high-level, insider information para mas quality yung mga pumapasok sa utak natin. And then meron din tayong weekly accountability din, making sure na nasa tamang path tayo, focus tayo sa mga next required actions natin. Okay?
Finally, isa pa sa question na nakukuha namin for now, at least for now, is what if I don't want to scale big? What if hindi ko naman target na magkaroon ng multi-million, hundreds of millions of peso na agency? Ang gusto ko lang is freedom. Well, good news kasi dito sa R2S, hindi lang one path yung pwede natin magawa to scale your business without burning yourself out. Meron kaming tinatawag na freedom path para sa mga taong gustong small team lang, minimal lang yung team, may time freedom pa rin, may control sa time nila. Meron din mga scaling path wherein ang purpose is high scale, high growth, kasi may team and systems na pwedeng tumulong mag-make money in their behalf. Diba? And then meron din tayong hybrid approach wherein yung hybrid approach na yun is a combination na may team and systems din while at the same time may time freedom pa rin kahit papano. Diba? So basically yun yung mga questions na nakukuha namin pagdating sa R2S. And ang tanong na lang is how to join R2S. So R2S is a by application only na program. To be part of the R2S group is punta ka lang dito sa readytoscale.ph/apply. So parang ganito, makikita mo yung mga details, kung kailan yung next batch, kung ano yung mga laman ng R2S, kung sino pa yung mga nakasali sa R2S, and kung ready ka na, pwede mong i-click yung apply. And then pag nag-apply, mapupunta ka sa form wherein you can answer yung mga questions para makonsider natin kung fit ba tayo working together. And if you're a fit, then makukuha mo yung invitation to join the next batch. And then from there, excited na akong mapagtulungan natin yung pag-scale mo ng business without burning yourself out. So yun lang muna for today's video. And yeah, kung gusto mo pa ng free training on how to scale without burning yourself out, then check mo lang yung YouTube channel namin. And if you like yung mga videos doon, then I invite you to subscribe para ma-notify ka agad sa mga bagong lalabas na mga free training natin. So, yun lang muna for now and I will see you on the next video.